Pero nasa linya natin, Jo, si Assistant Secretary Francis Bringas na Deputy Spokesperson po ng DepEd. Magandang umaga po, ASEC, si Joel Endweng po sa Double B TV at DC Double B. Hi, ASEC. Yeah, hi. Good morning. Hi, Joel and Weng. Good morning. Maraming salamat po sa oras, ASEC. Meron po kayong payo sa inyong sa mga principal, school superintendent, o may mga kapangyarihan kayo na magsuspende ng klase. Ano pa po bang ibang measures ang ipatutupad ngayon ng DepEd sa mukhang tindihin ng panahon? babalik po natin yung ating hybrid dahil nga sobrang init po ng panahon. Yeah, same time last year naka-experience tayo ng ganito at meron na tayong directive talaga na authorizing our school heads na gumawa ng measures, not only suspending face-to-face classes, but relaxing or giving flexibility to wearing of uniform by both teachers and learners, pati na rin yung make sure na fully ventilated ang kanilang mga classroom and the availability of potable water. Yun, oo. Yun, hindi ba problema yun, ASEC? Yung availability ng tubig na inumin? Well, as far as I know, lahat ng mga schools natin, particularly mga classrooms, merong mga water dispensers yan. So they will have to replenish every now and then their water dispensers para readily available siya sa ating mga learners. Ma'am, ASEC doon po sa sa mga public school natin, provision lahat ito ng gobyerno, hindi ba? Paano po yung may kulang, walang electric fan, kung meron man pero kulang, lalo na kung halimbawa hindi agad-agad nagsususpende ng face-to-face classes ang eskwelahan. Yung mga ganung provision po ba pinaglalaanan na rin ngayon ng DepEd yun? Yeah, meron tayo sa ating naka-built in yan sa ating mga maintenance and other operating expenses ng ating mga schools. So, ang advice natin talaga sa kanila is to adjust their monthly budget or allocation para mabigyan ng tugon yung ating mga pag-fully ventilate ng ating mga schools ay mga classrooms. And also, doon sa ating mga existing partners of the schools through our Adapt at School program. So, hindi lang sana during the Brigada Eskwela tayo nagtutulungan, kundi at this time kung nakailangan natin ng mga provisions of facilities for ventilation. Mahalaga po yung tulong ng private sector. Siguro tama yun. Kasi pag Brigada Eskwela, bago magpasukan yung Joel Pero higit kailangan yung kanilang sustenance do sa pagtulong dito sa mga eskwelahan all throughout, lalo na mga ganitong mga nasa krisis yung eskwelahan natin, di ba, ASEC? Ay, tama yan, Weng, no? Teka, nawawala si ASEC. Balik natin. ASEC Bringas. Nawala yung kanyang signal, mga kapuso. Actually, ngayon, nasa linya na siya ulit. Okay. Go ahead. ASEC, opo. Yes, sir. Nawala kayo. Yeah, Yeah, I was saying, so siguro yung Brigada Eskwela Plus natin, kailangan natin i-sustain all throughout the school year para naman yung mga other needs na schools na hindi pa kayang tustusan ng budget ng mga eskwelahan ay maging focus din ng ating mga partners. Okay. Ito lang, ASEC, kasi dahil nga sa sobrang init ng panahon, hindi ho natin maiiwasan baka may mga estudyante po sa habang nasa loob ng eskwelahan alam mo yun, mag-collapse. Okay, diba? Mag-nosebleed. Nosebleed. Baka kinakailangan natin palakasin yung ating klinika. Bagamat na medyo baka labis na paghingi ito ng pwede pa ibigay ng gobyerno. Pero yung mga clinic po natin, meron ba tayong mga sapat na mga health worker doon para tumugon doon sa mga ganitong klase ng mga problema? Pagdating sa ating mga school health personnel, naka-base kasi yan sa mga division officers that they are assigned in cluster schools. Kaya through our school health division, naka-alert din yung ating school health personnel para i-monitor din yung mga situations, particularly in areas na tinatamaan talaga ng extreme heat. And yung mga schools natin, through the regional offices, we're also advised to closely coordinate with the rural health units, barangay health units, para yung immediate response natin in cases na meron tayong ganito. Yung mga PE classes po, ASEC, normally bawal muna siguro bumabad sa right. Yes, nag-restrict na tayo ngayon mga outdoor activities na during yung mga restrictions natin from 9:30 up to 3 o'clock, dapat wala na tayong prolonged exposure under the sun. So may mga interpret tayo ukol dyan. Mayroon pong proposal, ASEC, last point ko na lang ito, alam kong medyo limited ang time ninyo, na mag-adjust tayo ng oras, halimbawa ay 6 to 10, tapos 3 to 6, para iwasan natin yung pinakamainit na oras po ng araw.
Yes, that is very possible, Weng, no? In fact, that is part of the alternative delivery mode na sinasabi natin. That is one of the variation na magkaroon ka ng early in the morning adjustment and then later in the afternoon na adjustment just to make sure na ma-complete mo yung time allocations natin. And meron na tayong mga ibang regions na, for example, Region 4A, Calabarzon, meron ng directive from kanilang regional director na pinapayagan ng mga schools na magkaroon ng flexibility in terms of time or scheduling of classes. So part ito ng responsibility and karapatan o kapangyarihan ng principal na magdesisyon, hindi kailangan magbaba pa ng directive ang DepEd National Office. Yes, exactly, Alright. Weng, kasi this is on a case-to-case basis. Hindi natin gagawan ng national order. Baka mamaya lahat nag-adjust. So it will be on a case-to-case basis at fully authorized yung ating regional directors, including school division superintendents and students. Alright. Asek, Asek, salamat. thank you. Mag-ingat ka. Good Okay, morning. welcome, Joel and Weng. Thank you. Thank you, Asek Asek. Francis Bringas, Deputy Spokesperson, DepEd, mga kapuso. Actually,